Sa una pa lang, hindi ako sigurado sa bata. Hindi ako nagpursige na ipa-DNA ang bata sa akin dahil ayokong pagdudahan ko ano meron siyang nakuha sa akin. Kaya ang ginawa ko, pinaimbestigahan ko si Patricia. Mula na magkahiwalay kami at kunong dahilan ng bigla niyang pag-alis. I found out that Livin and Patricia is still dating. Nung una, inis ako na isipin na magkakasama silang dalawa. But on the other side, I'm very happy to know that I'm not the father of her daughter because my heart is taken by someone. Someone that I need to prove myself that I really do love her from the start. Nang kami pa ni Patricia, si Livin ang naging karibal ko sa kanya. Inis na inis ako tuwing magkasama sila. They say that they're just friends, but look at them. They have a daughter. Is that what you call friends? Yun ang dahilan kung ba't ayaw na ayaw ko siyang lumalapit kay Vanessa. Ayoko siya nakikitang kinakausap ang asawa ko dahil pakiramdam ko, baka maulit na naman ang nangyari at hindi ako papayag. Sa lahat ng bagay, pumapapel siya sa buhay ko. Una kay Dad, sunod kay Patricia. 2 taon na sa akin ang una ngayon ay nasa kanya, kaya hindi na ako papayag na maging si Vanessa ay mapunta sa kanya. Yes, he is my half-brother. No other than the son of a bitch. Buti nilang magaling ang investigator ko kahit babagal-bagal may silbi din. Now I know. I won't let her destroy my relationship with my wife. I regret everything. I don't have time for your jokes, Red. I want you to find my wife right now. ASAP. Putol ko sa sasabihin niya and I ended up the call. I walked towards the door when I heard the maids calling me. Sir? Yes? Baling ko nang papalabas na ako ng pintuan. Nakanda na po ang almusal niyo, sir. Tatawagin ko na po si Ma'am Vanessa. I smirked on what she said. I already did search her in the whole house but I cannot see her. Sino namang tatawagin niya? Wala akong ganang kumain ng almusal, tanghali. Paanong almusal pa? I need to go. Call me if she's already here. Sagot ko at lumabas ng bahay. Kagad ako nagmaneho papunta sa company. I am already late. Good morning, sir. Mr. Garcia is waiting for you. Kagaling niya palang rito, ano na namang sadya niya? Okay. Sagot ko at naglakad na papasok ng opisina ko. Pagkabukas ko ng pinto, isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha ko, dahilan para napaatras ako. Sa una pa lang, tutol na ako ipakasal sa iyong kapatid ko. Hayop ka para paglaruan lamang siya? Anong sinasabi niya? Isang malakas sa suntok ulit ang binigay niya sa akin. Anong pinagsasabi niya? Akala ko ang daddy ni Vanessa ang nandito pero kapatid niya pala. I don't even know him. This is the first time we met like shit. What was that for? What? Bulyaw ko sa kanya habang pinupunasan ko ang dugo na nalalasahan ko sa labi ko. What? Are you kidding me after what you did to my sister? You are an asshole. Binabalaan kita. Ayoko makita ang pagmumukha mong lumalapit sa kapatid ko dahil sa sunod na makita ko siyang umiiyak, hindi ako magdadalawang isip patayin ka. Are you threatening me, Mr. Garcia, without knowing what is going on? I sarcastically said. Feels like innocent man. Bilib din naman ako sa'yo. Hindi mo ba napapansin na iniwan ka ng kapatid ko? She left you and asked me to keep her away from you. A cheater husband like you does not deserve to live happily. You deserve to live miserable. I won't let my sister get back to you. Never. He paused. I'm here to say that she's no longer your wife and never will be. Dinuro niya ako bago siya naglakad. Papalabas at pabalibag niyang sinara ang pintuan. Para ko naging bato sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa pintuang nilabasan ng kapatid ni Vanessa at isa-isa kong iniisip ko ano nga bang sinabi niya. Ngayon pang handa na akong pagsisihan lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Akala ko ayos ng lahat at handa na akong humingi ng tawad sa lahat na nagawa ko sa kanya. Sa pinaparamdam ko sa kanya na hindi siya mahalaga. Ngayon niya pa naman naisipan na iwan ako. Iniwan na ako ng asawa ko. My happiness left me. Galit kong sumigaw at malakas sa sinuntok ang mesa, dahilan para magliparan ng ilang papel na nakalagay dito. Bud, wala akong bakitang Vanessa. My baby, sorry pero may alam ka bang lugar na maaari niyang puntahan? Something that she's gone. Putol ko sa sasabihin ni Red na mapagtanto ko na nasa loob na pala siya ng opisina ko. What? She's gone, you mean? It's Rex. He was holding a thing like a thermometer. Basta't yun ang gamit na nahulog kanina mula sa damitan ni Vanessa. She left me. She doesn't even say something. Why? She did not ask any questions and even let me explain. Agad kong pinunasan ng luha na naglalanda sa pisngi ko. This is so gay. Where did you get this?
Gulat na tanong sa akin ni Rex habang pinapakita sa akin ang hawak niyang bagay na nakuha ko sa gamit ni Vanessa. Is that a PT? Kunot noong tanong ni Ren. PT? What's that? Yup, and it tells positive. Iniharap niya kay Ren. Positive for what? I get it from Gabriel's things. I don't know what's that but something that's part of what to know about. Mahinang sambit ko. What? Gulat na tanong ng apat sa akin. Sobrang tanda mo na hindi mo pa alam ang gantong bagay? Asar na sabi ni Rex. Gago. Talagang kailangan mong malaman ang kahulugan nito. Kinuha ni Ren sa kamay ni Rex ang bagay na yon at ibinato sa mesa sa mismong harapan ko. Congrats bro, ninong ako. What? Sinamaan ko ng tingin si Red. Dude, this is PT, it means pregnancy test. 2 red lines means positive, this belongs on Vanessa. Thinks it means she's pregnant? Napatayo ako sa pagkakaupo ko sa swivel chair ko nang marinig ko ang paliwanag ni Rev habang nakatitig sa bagay na binato ni Ren sa harapan ko. It's clearly 2 red lines. Exactly. Yup, you got it. Now you know. They answered me in unison that makes me cuss. This is not right. I need to find her. I need to talk to her and I need to confirm these things. I'm gonna make her mine again. She's mine. Just mine. I am going to be a father? I ask myself and I can't explain the feeling I felt right now. 5 years later. Come in, sambit ko. Ano namang kailangan sa akin ng Jello Garcia na to? Pagpasok ko sa loob ng opisina, binaba kong folder na hawak ko. Nilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng opisina ko at nakatutok siya sa mga pinsan ko. What brought you here, Mr. Garcia? I formally asked without looking at me. Is that how you treat your visitors? Look, hindi ako pumunta rito para makipag-away. I smirk but still I don't look at him. So you're here to be friends? Sorry but I'm not a friendly person. I coldly answer. Don't worry, I don't want you two to be my friend. Look, Mr. Mendoza, pumunta ako para balaan ka. Hindi ako kriminal para sundan mo pa ng sundan. Sa sunod na makita ko pa ang tauhan mo na kasunod sa akin, hindi na kita. Magdadalawang isip ipakulong. Dinuro niya ako. Tumayo ako upang harapin siya. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako, but thanks. I love being threatened. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Nag-aantay sa iyong pinto. Malamig kong tugon sa kanya. Nangahamon ka ba talaga? Isa. Hindi. Sa inasta mo parang sigurado ka na ako ang may gawa. Bago mo ako pag-isipan ng kung ano-ano, matanong nga kita, bakit ko gagawin yun sa'yo? Tinukod ko ang dalawang kamay sa mesa habang matiim na nakatingin sa kanya. Ang lakas ng loob niyang pagbintangan ako. Kung pinapasundan kita, anong ginagawa ng mga to dito? Dagdag ko pa, tinuro mga pinsan ko na nakatingin lang sa amin. At ano naman ang mapapala ko sa'yo? Balang niya sa akin. Alam kong may kailangan ka at gagawin mong lahat para makuha yon. Pero di kita hahayang makuha mo yun ang hindi pinaghihirapan. Malamig niyang tugon sa akin. You're talking? Pasimple akong ngumiti at tumingin naman siya sa mga pinsan ko. My sister, sino pa ba? Pagpapatuloy niya. Oh, I didn't know that you have a sister. Pasabi naman sa kanya kung mahal niya ako. I am single and waiting for someone who can warm my bed. Malay mo magustuhan ko rin siya, hindi ba? Sambit ko na kinakuyom ng kamao niya. Mr. Garcia, I'm sorry but we don't know about your accusation. We can sue you about that. But it seems na hindi na natin kailangan pang paabutin doon kung aalis ka na. The door is waiting. Thank you for coming. Sabat ni Rev at giniya papunta sa pinto sa Jello. Kahit anong gawin niyang pagsugod, wala siyang mapapala sa akin. We're not yet done, Ram Mendoza. I know. Waiting for the right bullshit. Nandun na pumalpak pa. Siya ang solusyon sa problema. Siya ang nakakaalam kung nasan si Vanessa. Huwag niyo siyang titigilan, mga inutil. Sigaw ko sa kausap ko. May kinausap ako na imbestigahan sa Jello Garcia pero masyado siyang mailap. Halos papalit-palit siya ng address kung hindi ko malaman kung talagang may alam siya o nililin lang lamang ako. Pero sa inakto niya kanina may alam siya. He's so afraid to notice my man. Seems that he's really guilty, hiding something. Binato ko sa mesa kong phone ko at naglakad ako papunta sa minibar ko dito sa opisina at nagsali ng rum sa baso. 4 na taon nang nakakalipas mula nang iwan niya ako. Kung di lang nangyari ang aksidente sa panahong to, kasama ko na sana siya. Ilang buwan na ako naghahanap pero wala rin akong nakahanap.
Para lang akong namimingwit ng isa sa dagat sa sobrang ilap na mahuli. It's so hard to live alone. Feels like the world was against me. I want her, I need her, I miss her and I still love her so damn much. Only her. Tinignan ko ang pambisig kong relo and it's already 4 p.m. Wala naman akong gagawin ngayon kaya naisipan kong umuwi na lang. Pero naisip ko, sino namang uuwian ko sa bahay? Mas mabuti pang tumambay. Anong klaseng lugar ba to? Tang ina, aswang bang syota mo rin? Pabalibag kong sinara ang pinto ng backseat nang makababa ako. Ininto niyang sasakyan sa isang madilim at liblib na lugar. Pinapakiramdaman ko ang paligid. Di maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Huwag na huwag kang magbabanggit ng ganyan, Ram. Lahat tayo tatakbo. Saway sa akin ni Rex habang hinahaplos ang braso niya dahil nagtatayuan ang balahibo niya. Huwag nga kayo maingay, kinikilabutan ako eh. Masamang tingin ang tinapon ko kay Ren na nilibot ang mga mata sa buong paligid. Kalsada sa gitna ng kagubatan. 9:00 na ng gabi. Nasa bar kami na mag-aya siya na samahan namin na punta ng syota, kaya siya daw may tampuhan sila. At first time rin ng loko na makarating dito. Di naman sa natatakot ako pero ano yun? Namumutlang tanong ni Ren at may tinuro sa likuran namin ni Rex, Ren at Rev. Sabay-sabay kaming lumingon sa tinuro niya at sabay-sabay napatakbo papalapit kay Red. Halos nagsisigaw na makita namin isang babaeng nakaputi. Kulot na kulot ang buhok na tumatakip sa mukha. We cursed in unison. Lord, kung ipapakuha niyo ang aking pagkalalaki, pwede ba sa bading na lang? White lady, layuan mo ko. Hindi na ako uulit. Daddy Momo. Ayoko na. Mommy, help. White lady lang. Kung nangangain ka, please lang. Unahin mo na ang pinsan ko. Hinahanap ko pa mag-ina ko. Kanya-kanyang sigaw namin nang lumapit sa amin ng white lady. Para kaming mga baklang nagyayakapan habang nakasiksik sa gilid ng sasakyan. Sabay-sabay namin nahigit ang hininga nang dumaan sa harapan namin ang white lady. Mabagal tong maglakad. Akmang lalampasan na kami nang bigla itong humarap sa amin. We screamed when we saw her scary face. Hoy, hindi ako multo. Kay gwapong nila lang mga bahagang buntot. Singhal sa amin ng white lady. Nagkatinginan kaming magpipinsan bago sabay-sabay pinagmastan ang white lady. Babae lang pala. May pagkain pa kayo dyan? Nagugutom na ako eh. Hinaplos nito ang tiyan. Wala. Rev cut me off. Huwag kang madamot. Kung ikaw kaya kainin yan. Sinamaan ko ng tingin si Rev. Sige, bigyan mo. Bilisan mo't naalibad ba rin ako sa pagmumukha niyan. Winaksi ko ang kamay ni Red na nakahawak sa braso ko. Tumayo ng tuwid na parang wala lang nangyari kahit ng totoo, pinagpawisan talaga ako doon. Binuksan ni Rev ang backseat at kinuha isang burger at Coke float. Nag-Jollibee drive-thru kasi kami bago pumunta rito. Alam niyo na mga patay gutom ang kasama ko, pero ako gumastos. Oh, malinis yan at walang lason. Iritadong sabi ni Rev. Asus, suplado. Inirapan nito si Rev nang tanggapin ang pagkain. Parang batang nagtatalon papalayo sa amin. Salamat mga pogi. Sigaw nito nang makalayo na. Nakahinga ako na maluwag, ganon din ang apat. Akala ko talaga white lady. Walang iya ka, Red. Dinadamay kasi kami sa kaduwagan. Intayin niyo na ako dito. Mabilis lang ako. Paalam pa ni Ren. Bilisan mo. We said in unison. Di naman halatang halata, no? Ilabas niyo nga ang pagkain. Nagutom ako dahil sa babaeng yun. Sabi ko at sumampa ako sa hood ng sasakyan ni Ren. Binuksan naman ni Rev ang backseat at kinuha ang pagkain. Inabutan niya kami ng isa pang burger at Coke. Naupo ako sa gilid ng hood ng sasakyan habang si Red naman nakasandal sa harapan ng hood sa tabi ko. Si Rex at Rev parehong nakasandal sa pinto ng sasakyan sa gilid harap sa daan. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, may nahagip ang mata ko na may isang lalaking mabilis tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Hindi ko to nakilala nung una pero nang malapitan ko, nakilala kong si Ren iyon at sumenya sa likod niya at nilampasan kami. Nagkatinginan kaming apat dahil sa ginawa ng mokong na yon. Kumunot ang noo ko na marinig ang ingay ng kalalakihan mula sa pinagmulan ni Ren. Malalaki ang katawan na animoy mga kapre. May mga daladala itong tubo at 2x2. These are 8 men. Boss, may nakita kayong lalaking dumaan dito? Tanong sa amin ng lalaking may hawak ng tubo. Malaki ang katawan at bakat na bakat ang muscle. Walang sabi-sabi tumango kami at sabay-sabay tinuro ang daan na tinahak ni Ren. Ganon kabait na tao. Salamat, boss. Tumingin siya sa mga kasamahan niya. Nandun lang yon.
Sigurado ko hindi pa nakakalay yung hayop na sumasalisi sa syota ko kapag wala ako. Galit na sambit nito at nagsimulang tumakbo muli. Nang mawala sila sa paningin namin, sabay-sabay kaming humagalpak ng malakas na tawa. Nabulunan pa si Red sa kakatawa habang si Rex naman naglupasay sa kalsada kakatawa. Sumakit ang tiyan ko sa kalokohang ginawa namin. Deserve. Si Ren pala tong nang mumulto eh. Ang sabihin nyo na isahan sa Ren ang babae niya. May boyfriend palang chika babes ni Ren. Napansin kong pabalik na ang mga lalaking humahabol kay Ren. Maganda kayo, nandyan na sila. Tinapon ko ang balat ng burger na kinakain ko. Tumayo sa gitna ng kalsada habang umiinom ako ng float. Ngayon ko lang nakita ang pagmumukha ninyo. Bagong salta lang kayo dito? Tanong sa akin ng lalaking sa tingin ko, syota ng syota ni Ren. Tol, kailan pa nagkaroon ng bagong salta dito sa atin ang hindi natin kilala? Oo nga naman, isa pa mukhang yayamanin ng mga yan. Hindi kaya kasamahan niya ng tumadali sa syota mo? Hindi ka babae pero tamang hinala ka pare. I smirked. Mabilis sumugod sa akin ang syota ng syota ni Ren kaya't kagad ko siyang sanilubong na isang malakas na sipa sa mukha. Binato ko ang float na iniinom ko sa isa pa niyang kasamahan na sumugod sa akin. Busog na busog ako, baka magka-appendix ako nito. Sambit ni Red habang binabantay ng isang gunggong. Si Rev at Rex naman nakikipagbugbugan na sa apat na lalaki. Sa kalagitnaan ng pakipag-away namin, sumulpot si Ren. Pinanood lang kami hanggang sa mapatumba na namin ang kalaban. Kagad kaming sumakay ng sasakyan nang matapos kami sa ginagawa namin. Dahil nakahanda na si Ren, paliparin ang sasakyan. Lesson learned, magmahal ng babaeng walang sabit. Masamang tingin ang tinapon namin kay Ren nang sa bibig niya pa mismo lumabas ang salitang yon. Pinagpatuloy ko ang paghahanap kay Vanessa, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring bago sa paghahanap ko. Hindi ko siya mahanap-hanap. Kung kailangan kong suyuin ang buong Pilipinas, gagawin ko. Mahanap ko lamang siya. Masyado bang maliit ang Pilipinas kung di ko siya mahanap-hanap? Alam ko, tinatago siya ng kapatid niya. Kung gano'n lang yon, ka-guilty para sigurin pa ako sa opisina. Anong klaseng pahirap pa ba ang gusto niyang iparanas sa akin na ilang taon na naman akong naghirap at nagdusa? Kulang pa ba ang mga panahong di kami magkasama? Hindi pa ba sapat lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko? Hanggang kailan ako magtitiis? Maghahanap at maghihirap ng ganito? Bud, kape. Nilapag ni Ren sa harapan ko ang isang tasa ng kape. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong mabigwasan. Inirapan ko siya. Hindi ko rin nakakalimutan ang nangyari sa amin sa pesteng lugar na pinuntahan namin. Sa 99.9 na single na babae sa mundo, yun palang may syota ang dinagit niya. Past is past, kalimutan mo na yon. Ang mabuti pa tulungan na kita sa paghahanap kay Vanessa. Tumigil ka, gago. Yan din ang sinabi mo noon, pero anong nahanap mo? Babaeng may syota? Tangina rin. Saan napupunta ang talino mo pagdating sa babae? Ikaw, nasaan ang talino mo pagdating kay Vanessa? Wag na wag mong iniibang usapan dahil labas siya sa kabalastugan na ginagawa mo. Itigil mo ang pakikipagrelasyon sa babae na yon kung ayaw mong ako mismo ang gugulpi sa'yo. Wala kaming relasyon. She's just one of my flings. No worries. I won't go back there because I realized na hindi multo ang nakapagpapatakbo sa akin. Ulol, buti alam mo. Kung may camera sana sa lugar na yon, kitang-kita. Kung paano ng liit si Ren sa bilis ng takbo niya.